Sumagot na si Baste mga kababayan kay General Torre matapos na i-set up na po yung Rizal Memorial Coliseum para sa kanilang boxing match. Naglabas siya mga kababayan ng statement ngayon, pero may kondisyon mga kababayan na imposibleng matupad para makaiwas sa pakikipagbugbugan kay General Torre. Malinaw po na nabahag yung buntot ni Nabag yung buntot ni Baste. Nag-set ng kondisyon na malinaw ang intensyon niya mga kababayan para hindi matuloy ang kanilang bakbakan sa linggo. Tingin ko mga kababayan na nag-advise nito si Panelo. Bakit na Mr. Maravillas? Ano yung sinabi ni Baste? Ayan si Baste mga kababayan Yan Sabi niya rito, ang tagal niya na matagal na siyang gustong makabugbog ng unggoy. Referring to General Torre. Pinapainit lang yung ulo ni General Torre. Ewan ko kung ano yung isasagot nito ni General Torre mamaya. Parinig ko po sa inyo, mga kababayan. Kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need kailangan English na putol-putol? Gamitin yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila. If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Wala problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Malinaw na pang-uto. Ang ibig sabihin, bumahag yung buntot niya. Malinaw po, bumahag ang buntot. Di niya kaya makipagbugbugan ng totoo General Torre sa isang boxing match sa linggo, mga kababayan. Kaya nag-set siya, dinamay niya pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos. And I think sa analysis ko po, ang nag-advise nito si Panelo, paraan niya makaiwas ka. Mag-set ka rin ng sarili mong kondisyon na napakalayo mga kababayan na kondisyon. Kumbinsin daw yung amo ni General Torre, yung ating Pangulo para magpa-hair follicle test at lahat ng mga opisyal. Gagawin ba yun? Kung gusto mo magkipagbugbugan, talagang matapang ka, Baste, napakasimple. Mag-show up ka doon. Wala nang maraming satsat. Magpakita ka sa boxing match. Yung kondisyon naman po ni General Torre, napakasimple. Gawin natin anya itong makabuluhan. Fundraising campaign. May sponsoran niya para makatulong sa mga nabaha ni Krising. Very simple. Pero yung kondisyon mo, malinaw na ang intensyon para umiwas sa boxing match. Di ba po mga kababayan? Yan Huwag ka mag-alala, Torre, kasi matagal ko na talaga gusto makabugbog ng unggoy. Kung gusto mo lang talaga ng suntukan, bakit kailangan mo pa ng charity? Why do you need English na putol-putol po? Yung nangyayari ngayon na baha dyan sa Metro Manila. If you're really serious about this, kung gusto mo yung charity na yan and you've laid some conditions, then let me lay my own conditions for the event. Kung serious ka talaga these are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Walang problema. If it will answer the issues nitong bansa natin, I can do that. Malinaw po na nabahag yung buntot.
naduwag. Nag-set siya ng mga imposibleng kondisyon. Imagine, lahat ng opisyal daw sa buong Pilipinas magpa-hair follicle, lalo na yung ating Pangulo. What? Alam na this, mga kababayan. Takot magipag bakbakan kay General Torre. Yan ang malinaw. Maghahamon siya pagkatapos, siya pala po yung aatras. Yung sabi ni Oliver Cadag, takot ang spoiled brat na Duterte. Puro tahol. Ready na sana si General Torre po. O go. Sarapang paglaban. Talaga bakit pamamo ko? O, di ba? Kahit naka-uniform. Ano yan? Jab. Ha? Oo, ano yun? May ginawa na sanang waiver po, in quit claim, ready na. Pipirma na lang ng dalawa po. Biglang uminadra si Basti pa. Sabi ko sa inyo, hindi man totoo yung mga sinasabi nilang maisong. Lahat lang kwento. Ito yung mga reactions po. Basahin natin yung mga reactions ng mga tao sa statement ni Basti. Ikaw naghamon, ugok. Sabi ni Sharon Abs Estrada, manang-mana lang. Sabi ni Celso Hernandez, yabang ka lang pala eh. Sabi ni John Wilson Fernandez, backfire yung kondisyon mo, Mayor. Ikaw naghamon, maganda kondisyon ni General Torre. Pwede na yan, go na. Sabi ni si Joy, kala mo naman gwapo, adik, duwag, puro yabang, tinawag kasing gusto na daw makabugbog ng unggoy, sabi ni Basti kay General Torre. So ang tingin niya kay General Torre, unggoy. Mabukadira lang po, mga kababayan talaga yung mga Duterte. Pag kinul yung hamon, piklo po. Sabi ni Lina Garcia Panlilio, palusot ka lang. Sabi ni Rocky Brazil, ano ba yan na mayor nyo? Sabi ni Daniel Pugong, bogok ka pala. Tuli na ini. Sabi ni Bobby Montejo Bartolome, excited pa naman ako. Sabi ni Mark Louie Turalba, naghamon, tas pinalagan, humingi ng kondisyon. Tapang, Davao patol atras, hindi kondisyon, parang si Kibuloy. Hamon ng debate, sabay atras kasi di daw oso debate. Ganyan ba ang tapang ng mga taga Davao City? Lakas yaw-yaw. Pinaya ni Basti yung sarili niya sa kakayabang. Pati yung mga taga Davao nadamay. Nadamay tuloy. Sabi ni Ramil Gonzales, dalawa lang kayo maglalaban. Dami mo gusto ipadrag test. Duwag talaga si Bisayang Dako. Sabi ni Boris Vlad, bastos, government employee yan, pasahod ng taong bayan. Sabi ni Antonio Golciano, may pinagmanahan. Sabi ni Otipak, sabi na puro dada lang. Sabi ni Dao Perez, ikaw ata na naghamon, bye. Ikaw madami kondisyon. Sabi ni Elisa Bichay, may pinagmanahan talaga. Si Turab, daming tawa po. Parang bata, naghanap ng dahilan. Sabi ni Kennedy Mendoza, daming ibas. Duwag naman. Sabi ni Ray Marcelo, dami mong satsat support ka naman pala, Basti. Sabi ni John Banal, ikaw ang naghamon, di mo lang kaya si General Torre. Ang dami mong dada, takot ka lang hamon-hamon, kawala ka palang bayag. Sabi ni Wanwan, sabay ganon, walang kondisyon dapat, ikaw unang nagamon, we. Ang akala siguro ni Basti, hindi siya papatulan ni General Torre. Doon siya nagkamali. Ngayon, gumawa siya ng paraan para makalusot. Nasabi nga natin mga kababayan, tingin ko in-advise ni Panilo.
Delikado ka niya. Hanap tayo ng palusot. Ano niya yung gawin natin? Air follicle test niya. Lahat ng official daw. Lalo na yung ating Pangulo, dinamay. Para lang makaiwas mga kababayan sa pagkikipag-suntukan kay General Torre na nagpractice na kanina tapos nagpalabas yung information office ng Davao, yung kumakalat daw na video. Matagal na yon, tama yung ating sinabi. Pinakalat lang pala ng mga supporters niya yung video na nagpa-practice magboxing si Baste. So tama yung analysis natin. Tama yung hula natin. Pinakalat lang para sabihin ganda si Baste. Yan pala atras. Moral lesson, huwag maghamon kung hindi kaya para di mapahiya po. O ito pa yung kapatid. Sabi ni Sara kay John B. Crimolia, they have to be professional. Pero ito siya. Ganyan pala ang professional. Kita ninyo, tungkol yun sa mga may joke na kasama na mga advisories ni John B. Crimolia. Pinuna ni dapatan niya, professional, sabi ni Sara. Sagot ni John B. Crimolia, ako anya, hindi nagmumura. Ganon, mga kababayan. But anyway, tingnan natin kung itutuloy pa ni General Torre kasi nagsalita na si Baste. Hindi man sisipot. Pero sabi ni General Torre kanina, kahit hindi niya sumipot, diretso na yon kasi diretso kami sa ayuda. Kahit hindi siya mag-show up daw doon, tuloy pa rin ang kanilang activity doon sa Rizal Memorial Coliseum. Pero siya, kung magbago ang isip ni Baste, pero tingin ko talaga hindi. Hindi na magbabago. Nag-anap na ng palusot para makaiwas kay General Torre na handa makipagbugbugan sa kanya. But anyway, abangan natin yung sagot ni General Torre maya-maya. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, Life with Dan TM, click subscribe po ninyo. And pag-share naman po ninyo ng ating video. Lagi nating tatandaan, sa buhay po, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.